Magandang araw po sa aking mga mahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button? Marami pong salamat. Para sa nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa relief goods. Yes, sa relief goods. Pag-usapan natin yan. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan ang nagpadala ng tulong or donation para sa ating mga unfortunate children. Maraming salamat po, Madam Naomi Alas, sa pinadala niyong kahon-kahong Tetra Pak juices at mga paket-paketing mamon, cupcakes at kung ano-ano pa. Maraming salamat po. Napakaraming bata po ang nabahagyan ng inyong tulong. Naway wag po kayong magsasawang tumulong, lalo-lalo na po sa mga events ng Agad Foundation. Maraming salamat po. Balik tayo sa talakayan. Paano nga ba tayo makakapagbigay ng agarang tulong sa mga nasalanta ng bagyo? Kung magbibigay kayo ng relief goods, siguraduhin yung may sapat na dami para sa lahat ng miyembro ng pamilya. At sapat sa dami ng araw hanggang mawala ang baha. Kasi baha nga eh. Diba? So, kailangan sapat, no? Yung kakainin nila habang may baha. Hindi sila makakalabas kasi at di nila napaghandaan, kaya wala silang stocks. So, magbigay kayo ng sapat na supply. Hindi yung, naku po, ito naman tayo, magbibigay kayo ng supply nga, 2 kilong bigas, 2 sardinas, 2 noodles, tapos ang kakain niyan, 3 pamilya. Hanggang saan mapupunta yung 2 pinadala niyo. Alam niyo po, ang baha, matagal yan bago humupa. Opo. Tapos walang pagkain. Lalo na kapag may seniors. No? Sa mga LGU naman, huwag nyo nang bawasan ng supply. Diyos ko po, alam namin yan. Diba? Tulad yan, baka sinabi ng natin, kailangan 10-10. Yeah. O damihan nyo pa. Makakarating sa tao, 2-2. Maawa po kayo sa mga nasalanta. Diba? Mahirap mabaha, lalo na kung may matatanda. No? Lalo na pag may matatanda na walang kakayahan para gumawa ng paraan. Ay, ang hirap po pag nabahan na kayo tapos may mga matatanda pa o kaya sila mismong matatanda, wala po silang kakayahan. No? Sa ating gobyerno, ano po ba ang paraan, no? Or solusyon para dito? Siguro, padamayin na lang natin ang mga foundation. Mga foundation, no? Mas mabilis pa silang kumilos sa tutulan. Sa tutulan, no? Mas mabilis silang kumilos kaysa sa gobyerno. Pasalamat din tayo sa mga private individuals na laging nandyan para magpaabot ng kanilang tulong. Galing pa yan sa sarili nilang mga bulsa. Opo, totoo yan. Pag sa government, alam niyo, pag sa government kasi, ang tagal pa yan bago makarating. Napakatagal pa yan. Opo. Tapos na yung isang bagyo, may parating na may dumating na uling bagyo, hindi pa nakakarating ang mga relief food na yan. O, tingnan nyo maigi yan. Kaya minsan na lang nyo, kung mapapansin nyo ako magsalita. Kasi, napakabagal ng gobyerno natin, no? I-repack pa yan. Alam nyo, mga mahal ko mga kababayan, daanan tayo ng bagyo. Mga sakuna. Di po ba? Daanan tayo ng bagyo. Taon-taon yan. Ang sa akin lang po, no, kung ang mga gobyerno natin ay talagang nakaantabay
sa bagay, sa mga may mga political will lang naman kasi talaga yan. Yung totoong gusto nila magsilbi sa bayan. Yung gusto nila, yung puso nila naka-dedicated lang sa pagsilbi sa bayan. Alam nila yan. Ha? Mamamalaya mo, nandun na kaagad yan kung may mga sakuna o ano. Diba? Ang bilis nila. Wala yan. Pag gobyerno, i-repack pa yan. Ubus na. Ibig sabihin, wala na po yung wala na silang tapusan para sa pag-ano nila, pagbibigay na lang tulong. Ang bagal. Ano po? Tapos ito pa, napaka kukunti pa yung mga binibigay nila. Nauunahan pa sila ng mga individual sa yung mga nagbibigay ng mga ayuda. Ay, nauunahan pa ang gobyerno. Po. Kaya may political will lang talaga, pero yung iba, kaya dapat po talaga mamili po tayo ng panibagong muka, no? Kasi yung mga ganyan, taon-taon sinasalanta tayo. Ibig sabihin, naka-ready na dapat yan. Kung meron nga lang isang sasakyan, anong mang klaseng sasakyan yan, nakahanda, truckman yan, nakalagay na dapat yan. O kapag sakaling may nangyari na, takbo ka agad. Di ba? Napakasimple. Or, nakahanda na. Di ba? Sana dami-damihan nyo naman yung binibigyan nyo, especially mga bigas yan. Di ba? Dapat binabahagi nyo yung ang baha kasi matagal talaga yan para kang nasunugan din na yan. Dapat po ang gobyerno natin damihan natin yung mga pagkain na binibigyan. Hindi yung dalawa-dalawa lang. Kalimitan po kasi yan, totoo yan. Huwag nyo nang bawasan. Kayo na ng mga nag-ayos. Diyos ko po, napakahirap Pero bago man lang umahibad po, maraming salamat po pala sa nagpadala ng tulong sa Agad Foundation. Sa mga nagtulong po, sa mga nagpadala ng tulong po sa Agad Foundation. Para may bahagi namin sa mga kababayan nating nasalanta. At sa mga nagme-message po dyan, yung nagme-message po dyan na meron din po silang ipapadala sa atin at nais nilang tumulong, antabay-antabay lang po kasi dadaanan po namin yan, kasi area by area po yan. So, sa mga nagnanais na magpaabot o sa mga gustong magpaabot ng kanilang mga tulong, bukas po ang aming tanggapan at sabay-sabay po natin ibahagi ito sa mga nangangailangan. Di po ba? Alam niyo, napakasarap yung tumulong po para dito. So, ang sa akin lang kasi, ang gobyerno kasi sila yung may pera, sila yung nakahanda at sila dapat yung tutulong sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga nasasalanda. So, sa mga individuals na nagpapaabot at mag-ano ng tulong, salute po ako sa inyo, sa mga tumulong uli, at nais pang tumulong, maraming salamat po. So, hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert Caballero Agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat. Ingat po lagi ang